Noon pa man, mayroon ang sariling wikang ginagamit ang ating mga katutubo. Sila ay may sistema na ng pagbabasa at pagsusulat kung saan ginagamit nila ang baybayin. Isang sinaunang sistema ng pagsulat na binubuo ng mga kudlit at titik na nagpapakita ng mga tunog. Sila ay namuhay ng simple at mapayapa sa isang lipunang sagana sa kultura at paniniwala. Magandang umaga aking mga amigos at amigas. Salamat sa pagdalo sa aking pagpupulong. Bago tayo dumating sa Pilipinas, nais nating ipalaganap ang Kristyanismo sa Pilipinas. Nakatanggap ako ng sulat mula sa nakatataas. Magandang umaga rin aking amigo. Nais naming malaman kung ano ang nakapaloob sa sulat. Ang nais ng nakatataas na ipalaganap natin ang Kristyanismo sa bansang ito. Kaya nakapaloob sa kasulatan na nararapat nating ituro ang wikang Espanyol sa mga katutubong Pilipino upang maisakatuparan ito. Kung ituturo natin sa kanilang ating wika ay maaaring gamitin nila ito laban sa atin pang hindi tayo magtagumpay sa ating mga plano. Huwag muna natin pangunahan ang mga mangyari dahil hindi naman tayo papayag na hindi ito maisa sa katuparan. Kaya kailangan isikapin natin ito. Anong lugar sa Pilipinas ang nais paglaganap ng Kristyanismo? Nakapapaloob din sa kasulatang ito na ang buong Pilipinas ang nais palaganapan ng Kristyanismo. Sa aking obserbasyon, may mga katutubong Pilipino na marunong na ng wikang Espanyol. Maaari natin gamitin ito bilang pangunahing hakbang sa pagpapalaganap ng Kristyanismo. Sa pamamagitan ng kanilang kaalaman sa wika, maaari nilang maipagpalaganap sa kanilang mga kababayan ng ating adhikain. Tama ka, amiga. Ito'y magandang balita. Sa ganitong paraan, mas madali nating maipapalaganap ang Kristyanismo sa buong Pilipinas. Sa tulong ng mga katutubong Pilipino na marunong ng Espanyol, maaari nating maabot ang ating mga layunin sa mas maikling panahon. Ito'y isang malaking oportunidad para sa atin. Kailangan nating gamitin ito ng maayos at maging maingat tayo upang hindi ito magamit laban sa atin. Oo, kailangan nating maging maingat. Ngunit sa ngayon, ang pinaka-importante ay ang pagpapalaganap ng Kristyanismo. Kaya tuloy lang tayo sa ating mga plano at tiyakin natin na magiging matagumpay tayo. Tama ka, amigo. Ang ating adhikain ay para sa kabutihan ng lahat. Kaya tuloy lang tayo sa ating mga plano at tiyakin natin na magiging matagumpay tayo. Salamat sa iyong mga saloobin, amiga. Sa ating sama-samang pagkilos, tiyak na magiging matagumpay tayo sa ating adhikain. Ang panahon ng pananakop ng mga Espanyol ay nagsimula nang dumating ang mga Espanyol sa ating bansa noong taong 1521 kung saan ay hinahangad nilang mapalaganap ang Kristyanismo, ngunit bago maisakatuparan iyon ay kailangan nila ituro ang wikang Espanyol sa mga katutubong Pilipino. Subalit bago pa man sila dumating ay marunong nang sumulat at bumasa ang mga katutubong Pilipino, kaya nailimbag ang doktrina Kristiyana Lengua Española Tagala noong 1573. Maraming pagbabago ang naganap sa panahon ng Kastila at isa na rito ang sistema ng ating pagsulat. Ang dating alibata na binubuo ng 17 letra, 3 pantinig, 14 na katinig ay napalitan ng alpabetong Romano na binubuo naman ng 20 titik, 5 patinig at 15 katinig. Matapos ang mahigit 333 taon na pananakop ng Espanya, nagtakda ang Amerika ng sariling impluwensya. Kabilang na dito ang pagpapalaganap ng Ingles at modernisasyon. Sa panahong iyon, dalawang wika ang ginamit, ang Espanyol at Ingles. Amiga, long time no see. Oh, amiga, hola. It's been a long time. How are you?
Ngunit kalaunay Ingles na ang naging wikang opisyal. See you. How are you? I'm fine. How about you? Napag-alaman ng mga Amerikanong mananakop na isa sa mga pangangailangan ng mga katutubo ang pagkakaroon ng pambayang paaralan, kung kaya ginamit nila ito bilang instrumento para sa kanilang layunin. Noong Marso 4, taong 1879, batay sa Komisyong Scorman, Ingles ang ginamit na wikang panturo at tanging iyon lamang. Kaya dumami ang natutong magbasa at magsulat gamit ang nasabing wika. Taong 1935, halos lahat ng kautusan, proklamasyon at batas ay nasa wikang Ingles na. Ngunit, sa simula pa lamang, tanging wikang Tagalog na ang ginamit ng mga katipunero para sa mga opisyal na kasulatan. Maaaring mawala ang ating wikang Tagalog. Tama ka kaibigan sapagkat ito ating kinalakihang wika. Taong 1877, itinadhana na Tagalog ang opisyal na wika sa ilalim ng Konstitusyong Probisyonal ng Biak na Bato. Nailunsad ang Artikulo 14, Section 3 ng Konstitusyon ng 1935, isang saligang batas ng Pilipinas na nagtatadhana ng tungkol sa wikang pambansa. Ang Kongreso ay gagawa ng mga hakbang tungo sa pagpapaunlad at pagpapatibay ng isang wikang pambansa na batay sa isa sa mga umiiral na katutubong wika. Oktubre 27, taong 1936, sa layuning makapagpaunlad at makapagpatibay ng isang wikang panlahat na batay sa isang wikang umiiral, itinagubili ni Pangulong Manuel Quezon ang surian ng wikang pambansa na gagawa ng pag-aaral sa mga wikang katutubo sa Pilipinas. Kailangan natin pag-aralan ang lahat ng mga katutubong wika sa ating bansa. 13 ng Nobyembre sa parehong taon, pinagtibay ng Batasang Pambansa ang Batas Commonwealth bilang 184 ng lumikha ng surian ng wikang pambansa. Enero 12, taong 1937, hinirang ng Pangulo ang mga kagawad na bubuo sa nasabing pagsusuri. Noong 9 ng Nobyembre sa parehong taon, napagtibay na ang Tagalog ang saligan ng wikang pambansa. Disyembre 30, 1937, inilabas ng Pangulong Quezon ang kautosang tagapagpaganap bilang 134 na nagsasabing ang wikang pambansa ng Pilipinas ay batay sa Tagalog. Ito ang ginawang saligan dahil ito'y nahahawig sa maraming wikain sa bansa. Sa madaling salita ay hindi magiging mahirap ang Tagalog sa mga di-Tagalog dahil halos kahawig ito ng lahat ng wika ng Pilipino. Noong Abril 1, taong 1940, inilabas ang kautosang tagapagpaganap bilang 263 kung saan ipinag-uutos dito ang pagpapalimbag ng Tagalog-English vocabulary at ang balarala ng wikang pambansa na isang aklat sa gramatika. Iniutos din dito ang pagtuturo ng wikang pambansa simula Hunyo 11, taong 1940 sa mga paaralang publiko at pribado sa buong kapuluan. Maraming pagbabagong naganap sa panahon ng Amerikano na humubog sa ating wika. Ngunit panibagong pakikibaka na naman ang ginawa ng mga Pilipino sa taong 1942 nang lumunsad ang mga Hapon sa dalampasigan ng Pilipinas kung saan nabuo ang isang grupong tinatawag na purista. Kilusan na nagnanais na gawing Tagalog na mismo ang wikang pambansa at hindi na batayan lamang. Malaking tulong naman ang naiambag ng mga mananakop sa kilusang nabanggit. Ang kanilang tagapangasiwa ang nag-utos na gawing Tagalog ang pambansang wika. Sa pagnanais nilang burahin ang impluwensya at anumang kaisipang pang-Amerikano, wikang Tagalog ang kanilang itinaguyod. Sa panahong iyon, Lipungo at Tagalog ang naging opisyal na mga wika.
Pinasigla ng pamahalaang Hapon ang panitikang nakasulat sa Tagalog, kaya maraming manunulat ang gumamit ng Tagalog na wika sa kanilang mga akda. Kasunod ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang Pilipinas ay nagkaroon ng pagsasarili mula sa kolonyalismo. Itinatag ang Republika ng Pilipinas noong Hulyo 4, taong 1946. Nang matapos ang digmaan, ilang taon ding hindi nagpagtuunan ng panahon ang pagpapalaganap ng wikang pambansa. Hanggang sa si Ramon Magsaysay ang nahalal na Pangulo. Nilagdaan niya noong Marso 26, taong 1954 ang proklama bilang 12 na nagpapahayag ng pagdiriwang ng Linggo ng Wikang Pambansa mula sa Marso 29 hanggang Abril 4, taon-taon. Noong Setyembre 23, taong 1955, inilipat ang panahon ng pagdiriwang ng Linggo ng Wikang Pambansa sa Agosto 13 hanggang 19 bilang pagunita sa kaarawan ng ama ng wikang pambansa na si Manuel Quezon. Noong ika-30 ng Agosto 1959, inilabas ni Kalihim Jose F. Romero ng Kagawaran ng Edukasyon ang kautosang pangkagawaran bilang 7. Kailanman tutukuyin ang wikang pambansa, ang salitang Pilipino ay siyang gagamitin. Oktubre 24, taong 1967, naglagda ang Pangulong Marcos ng isang kautusan na nagtatadhanang ang lahat ng gusali at tanggapan ng pamahalaan ay papangalanan na sa Pilipino. Noong Marso 27, taong 1968, inilabas ni Rafael M. Salas ang Memorandum Circular bilang 172 na nag-aatas na ang mga letterhead ay dapat na nakasulat sa Pilipino, kalakip ang kaukulang teksto sa English. Lahat din ng panunumpa at tungkulin ng mga pinuno at empleyado ng pamahalaan ay sa Pilipino gagawin. Ito, na dapat gamitin ng mamamayang Pilipino ang wikang Noong Hulyo 21, 1978, nilagdaan ng Ministro ng Edukasyon at Kultura, Juan L. Manuel, ang kautosang pangministre bilang 22 na nag-uutos na isama ang Pilipino sa lahat ng kurikulum na pandalubhasang antas o kolehiyo. Sa kasalukuyang panahon, pinagpapatibay ang wikang Filipino bilang isang opisyal na wika. Sa taong 1987, iniutos ang paggamit ng Filipino bilang wikang panturo sa lahat ng antas sa mga paaralan, kalinsabay ng Ingles na nakatakda sa Patakarang Edukasyong Bilingual. Sa ngayon, ang wikang pambansa at panturo ng Pilipinas ay Filipino. Ito rin ang ating wikang opisyal at hanggat walang itinadhana ang batas Ingles. Ang dating Linggo ng Wika ay naging Buwan ng Wika na ginaganap taon-taon tuwing buwan ng Agosto. Tunay na katangi-tangi at naiiba ang kasaysayan ng ating wikang pambansa. Di maitatanggi na maraming pinagdaanang hamon ang ating mga ninuno upang ipaglaban ang ating wika. Ito ay masasabi na hinubog ng iba't ibang pangyayari sa ating kasaysayan na dapat nating pagyabungin at ingatan.